una dahan-dahan, tapos bibilisan ninyo, yan, mabilis na mabilis hanggang sa lumabas na yung gata, yung pinaka tagso. So yun, okay na. So ingat kung kayo mag-DIY mga kapogi, huwag nyo hahawakan to. So ako, kabisado ko na yan. So ingatan nyo magkadikit-dikit yan. So yun, ang malihan natin. Tingnan natin kung gumagana ng spin dryer. Spin. Yun oh. Yan. Gumagana na mga kapogi. So, panig ninyo. Maandar na yan. Napakatining lang talaga. So tapos tingnan naman natin yung kanyang washing kung okay na. Tumali natin. Oh. Ganun lang ang nag-iisip nito. Kaya washing sa kanyang washing motor at capacitor. Sa spin naman niya o yung motor may sira naman capacitor at saka yung kanyang switch. May switch kasi yan. Pag inaat nyo yan, kumaka naghihiwalay yung isang linya niyan. Kaya namamatay yung ating motor ng spin dryer. Tapos nagbe-brake pa siya kasi inihila niya to. Pag hila niya yan, i-brake yan, i-brake siya dyan. Kaya humihinto yung ating spin dryer. So yan, napakatining ang ikot ng ating washing. Ayun, so yun lang. Sa makalawa, ano na natin to, di-deliver natin to. Tatapusin lang natin ito kasi nga tetesting ko pa ito bukas mga kapogi bago ko isauli. Sadyang pinaglalabahan ko muna kung okay para walang maging problema yung pinagpagawa natin kung okay. Ito na mga kapogi, nandito na tayo sa bahay. Itong Eureka 2-in-1 dryer at saka washing. So double check. I-check ko na yan doon sa ating kinuhanan. So pakikita ko lang sa inyo na talagang hindi gumagana. So yan, naka powered code tayo. Yan, nakasaksak. So check natin. So walang response. Kahit ugong wala mga kapogi. Testing naman natin itong dryer. Wala oh. Hindi talaga na ano. Kahit ugong man lang wala. So pinatay na natin. So sa pag-check, tanggalin nyo kagad yung saksak. Tapos bago nyo hawakan to capacitor, baka nag-imbak ng kuryente yan, so shorted nyo muna. Yan, yun lang yan. Para iwas tayo sa kuryente. So, kahit ganyan ninyo mga kapogi. So tapos check natin tong capacitor nya base doon sa kanyang reading. Ang kanyang UF ay isang 9.4 UF at yung kanyang sa 9.4 sa ano yun, sa washing, bago yung kanyang sa dryer ay 5 UF. So ito sa washing yung dalawang dilaw. So set tayo sa UF. Kukuhanan natin ito ng ilang microfarad na makukuha natin dito. So dito sa kanyang washing dapat to 9.5, 6.7. So hindi na kaya. Tapos itong sa kanyang sa dryer ay 5 UF. Titingnan natin kung ilan ang reading. 4.1. So bagsak na din mga kapogi. So hindi pa yan, check naman natin itong kanyang sa makina mga kapogi. So check natin ang husay. So kailangan natin i-cut to. Cut natin to. Ito yung sa dryer. Testing muna natin yung makina ng sa dryer. Cut natin to, asul. Tapos yung kanyang pula. Yan. Ito yung sa dryer niya mga kapogi. Dapat to may continuity. Basta nyo lang. Lipat natin yung ating tester. Continuity tayo. Yung merong sign ng parang wifi.
check natin na may beep system. So bali ang common nya ay ito, blue. So kailangan may reading. Yun, may reading dito sa dilaw. So meron. So bali yung motor ng ating dryer ay okay. So check natin itong sa washing. So bali tatanggalin natin din ay blue. Cut din natin ito mga kapogi. Bago itong kanyang dilaw. Ito na, parang dilaw na may puti. Tapos ito na lang ang kanyang isang dilaw. Yan. Talupan natin ito mga kapogi. Dulo talupan nyo, buwan ang tetester natin. So common din niya, asul. Tingnan natin kung may marireading tayo. Op, wala. Sa kabila. So bali ang sira sa kanya mga kapogi ay itong motor ng washing. So yan, walang response. Bago dito beep sounds. Okay lang yung may beep sounds. Wag lang yung talagang ano, wala kayong makukuha. At balibalik rin natin, wala. Yan, wala din. Kaya dito natin lagay. Yan, merong connection. Itong isa putol. Mga kapogi, tatanggalin nyo itong mga tornilyo dito, dito. So dito, nagano na tayo, kinalawang na. Bago isa dito, dito. Tatlo, bago dalawa. Bago rin. Inaano din natin, kalawang na mga kapogi. Oh. Yan, sira na yun yung kanyang screw. Bago ito. Ito, saka din tatlo. At saka rin. Isa, dalawa, tatlo. Kaya ito. Isa, dalawa, tatlo. So, nahugot natin yung motor. Ayun o. Kaya bagsak na yung motor. So okay mga kapogi, ito na, nakalas na natin yung motor. Bagong bago pa. So ito yung ating capacitor. Ito lang ang lagot. Ito, sakit ito. Kasi dumanas din naman ako mag-repair nito, hindi rin natagal. Katagalan bumibigay din, hindi siya nagtatagal. So baka maaring may iba pang lagot dyan. Kaya gagawin natin mga kapogi, papalitan na ito ng bago. So bali ito mga kapogi natin tayo. Motor at saka capacitor. Ano yan, 2-in-1 ha? Ito na po. Isahan lang po. Isahan? Oo. Walang... Mapapamahal ako. Ha? Pang ano to? Washing po. Sa washing? Kaya na, di dalawang ano na, dalawang capacitor ang gagamitin. So bali ito, nakabili na tayo mga kapogi ng motor. Mahal pala ngayon, 1.1. Dito kay RMJ Angel Electronic. So yun, yung ating tapos ayun, capacitor, dalawa. Na mga kapogi, yung bagong motor ng ating washing. Ito yung pinagpalitan. Yan. So ito na mga kapogi, na ikabit na natin. So nalustrate pa ito. So magaling na lang, meron akong yun, sa Fuji Denso, kinuha ko. Yan mga kapogi. So bago yung motor niya. Tapos itong kanyang spin dryer mga kapogi. So pati ng capacitor, mahal pa lang ngayon ng motor, 1.1 na. Bago wala tayo makakuha 2-in-1, kaya dalawang capacitor nabili natin. Bago ito, isip pa nito mga kapogi, ayun sa kanya sa switch. Yun, kinalawang na. So ibinend natin yan mga kapogi, hindi ko na naipakita sa inyo. So ngayon, yung pagkita ngayon, makikita ko na sa inyo. Mamisa wag kayong bibili kagad ng mga motor. Ayan, ayan, kumawang na. So ganyan ang purpose niyan. Pag itinaas nyo yun, yung switch niya, maghiwalay. So ang gagawin natin doon, lilihain natin. Ayun, ayun na. So ingat, kung kayo magdi-DIY mga kapogi, huwag nyo hahawakan to. So ako, kabisado ko na yan. So ingatan nyo magkadikit-dikit yan. So yun, ang malihan natin. Tingnan natin kung gumagana na yung spin dryer.
spin. Yun oh. Yan. Magana na mga kapogi. So, yun niya. Maandar na yan. Napakatinim lang talaga. So tapos tingnan naman natin yung kanyang washing. Okay na. Boom. Tumali natin. Oh. Wala. Maganda may ikot. So yun lang mga kapogi, ganun lang ang naging issue nitong dryer at washing sa kanyang washing motor at capacitor. Sa spin naman niya, buo yung motor, may sira naman capacitor at saka yung kanyang switch. May switch kasi yan. Pag inaat nyo yun, naghihiwalay yung isang linya niyan. Kaya namamatay yung ating motor ng spin dryer. Tapos nagbe-brake pa siya kasi hinihila niya to. Pag hila niya yan, may brake shoot yan. Kaya humihinto yung ating spin dryer. So yan, napakatining ang ikot ng ating washing.